Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang atin pong babasahin ngayon ay ang mabuting balita para sa araw ng Huwebes, July 31, 2025. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 13, verse 47 hanggang 53. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pampang at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kwenta. Gayon din naman ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal at ihahagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin. Nauunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga ang bawat eskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Nang masabi na ni Jesus ang mga talinghagang ito, siya'y umalis doon. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang mabuting balita po natin sa araw na ito ay maliwanag naman na sinabi dito kung ano ang ibig sabihin. Ang sabi dito ay sa katapusan ng daigdig, ihihiwalay ang mga makasalanan at ganon din ang mga banal. Ang mga banal ay kasama ng ating Diyos at ang mga makasalanan ay doon sa ihahagi sa maningas na pugon. Kaya ito ay maliwanag na po sa atin. Habang inaantay natin yung katapusan ng daigdig, ano kaya ang pwede nating gawin sa mundong ibabaw habang inaantay natin yon? Siguro ang pwede nating isagawa sa ating buhay, kadalasan sa pang-araw-araw natin na ginagawa, marami tayong mga nasasagap na kung ano-ano man sa paligid. Merong mga masasama at mabubuting balita at yung nakakapagpasaya at nakakapagpalungkot sa atin. Siguro ang magandang gawin pagdating ng katapusan ng araw ay magmuni-muni tayo, tumahimik tayo sandali. Ganon din ang gawin natin. Tanggalin natin yung mga bagay na hindi maganda. Isantabi natin yung mga bagay na hindi naman talaga kailangan sa ating buhay. Yung mga bagay na negatibo o hindi nakakatulong sa atin
lalong-lalo sa ating kalusugan, sa ating emosyon, at sa ating pang-spiritual na buhay. Ganon din naman ang sinasabi dito na kung tayo ay nananampalataya o naniniwala sa paghahari ng Diyos, tayo ay magiging katulad ng puno ng sabayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Ang ating pong taguan siguro ay makikita natin sa internet o kaya sa mga libro, sa Bible. Maghanap tayo ng mga lumang karunungan. Magbasa tayo ng mga libro, magbasa tayo ng Biblia, at punuin natin ang ating isip ng mga aral ng Diyos, yung mga bagay na makakapag palago sa ating buhay Kristiyano. Hindi lamang sa ating buhay Kristiyano, kundi buhay para sa ating pamilya, kung tayo ay mayroong pamilya, kung tayo ay single, kung paano tayo mamuhay bilang single, at kung tayo ay wala ng asawa, kung paano tayo mamuhay ng maayos bilang wala ng asawa. Kaya ito yung sinasabing tayo yung puno ng sambahayan na tiningnan ulit natin o hinanap natin ulit yung mga luma at bago na nakatago. Ganun din naman ang pwede natin gawin sa araw-araw. Maghanap tayo ng mga luma at bagong aral na makakapagpabuti sa ating spiritual na buhay. Yun lamang po, at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. God bless.